Magandang araw, B3. Narito kami ngayon sa Sitio Tapil ng Barangay Bunga upang tuklasin ang makabuluhang mundo ng goat farming. Halika kayo at samahan nyo kami. B3, agree tayo? Agree! Let's go! Ayun nga at natuloy na ang aming lakad papunta dito sa ECV Karangdan Boer Farm, kung saan sinasabi na naglalakihan ang mga kambing. At nagulat din kami dahil totoo nga, pagkarating namin ng umagang ito, sakto na nagpapakain sila at pinalalabas ang kanilang mga alagang kambing at kitang-kita na ang mga Boer goat talaga kung ikukumpara sa mga native ay higit na malalaki. Sabi nga ng caretaker dito nung kami bumisita, ang isang kambing ay tumitimbang ng halos humigit kumulang 100 kilo ang pinakamataas. At ito nga, sa pagdating namin ay agad kaming idinala ni Kuya dito sa may pabahay sa mga kambing kung saan nandirito nakatira yung mga buntis, yung mga bagong panganak at yung mga bisero o yung mga batang kambing. Narito po tayo ngayon sa ECV Farm, Karanglan Boers. Kasama po natin si Kuya Aljon De Asis na tiga TL Padilla at siya po ang kasalukuyang nangangasiwa po dito sa farm. Ayon kay Kuya Aljun, dito sa farm dalawa ang klase na binibigay nilang pagkain sa mga kambing. Isa yung mga natural forages such as yung mga milina, ipil-ipil at mga damo. Pero nagbibigay din daw sila dito ng pellet na Ramsol ang brand. Isang pellet na specialized at formulated para sa mga kambing talaga. Sabi nila, sa umaga, pagkakuha ng kumpay, alas 9, ay ibinibigay na ito kaagad. At sa hapon naman, ay nagbibigay na sila ng pellet o yung Ramsol. Bakit po ito nakahiwalay? Isa po dito. Kasi siya, may nararamdaman. Kaya iniwalay namin, binubundol ng mga kasama niya. Sa pagpapakain ng mga kambing ay inihihiwalay nila ang mga may mahihinang pangangatawan. Halimbawa na lamang ay mga kambing na merong iniindang karamdaman, sinisipon, inuubo o mga nangihina. Upang sa ganun ay hindi daw Ano po yan, Kuya? masaktan kapag kumakain sila ng sama-sama. Ito nga ay nagpasok si Kuya ng isang inumin na may timplang molasses at vitamins na sabi niya Vitamin Pro daw yung binibigay nilang gamot o vitamins bilang supplements doon sa mga may karamdaman na kambing. Ang mga damong galing sa hamog o basa pa ay maaring pamugara ng mga itlog ng bulati. Kung kaya't ang sabi nila Kuya Jun, mainam na alas 9 pataas ang pag-harvest ng mga pagkain bibigay sa mga kambing upang sigurado na wala na ang uod o ang itlog ng bulati sa mga dahon na ipapakain sa mga kambing. Isa pa sa ipinahagi ni Kuya Jun ay ang corn silage, isang uri ng pagkain na ibinibigay nila sa mga kambing kapag sa panahon hindi sila nakaka-harvest ng mga damo sa labas. Wala ng panahon kasi hindi ka lang pwedeng mangumpay kapag Binuburong mais na sabi nila. Ito. Kaya lang yung binuburo nilang consiguro. Corn silage po. Hala kang Corn nakikita silage. dyan. Yung Ano pong inihahalo may dyan? bunga, mayroon doon. Molasses. Bango na. Oo nga po buro. Bukod sa tamang pagpapakain, sinisigurado rin dito sa farm na ang bawat kambing ay may sapat na bakuna ayon sa edad nila at sa pangangailangan ng kanilang katawan. Dito ay binahagi sa amin ni Kuya Jun lahat ng binibigay nilang medicines, pati vitamins sa mga kambing. Meron dito yung mga oral at injectables ayon sa pangangailangan nila. Meron para sa balahibo, meron para sa pagtatae, meron para sa ubo at sipon. Balikan natin yung mga batang kambing na nabanggit natin kanina. Ang mga batang kambing sa local term ay tinatawag na bisero. At dito nga sa farm, kapansin-pansin na mga Boer goat, ang mga biserong Boer ay napakalalaki kumpara sa native na kambing. Makikita natin na ang kanilang balahibo ay matitingkad, na isang magandang senyales na ang isang bisero ay malusog. Sabi ni Kuya Jun at ayon din naman sa aming pagsisiyasat, ang isang kambing bago magbuntis ay mainam na nasa 6 na buwan pataas bago siya magbuntis. At sa pagbubuntis na yon ay
mayroong 5 buwan na bubunuin bago magsilang ng isa o kaya kambal na bisero. At pagkatapos ng 2 buwan na pagpapasuso ng doe o inahing kambing, ay maaari nang magtungo sa transition stage na tinatawag na weaning stage, kung saan ang mga bisero or kid sa English ay iwawalay na sa kanilang ina. Sa kabilang banda ng farm ay may isa pang pabahay na nakalaan para sa mga bak, ang mga lalaking kambing o ang mga bulugan na kambing. Inanyayahan na kami ni Kuya Aljun na bisitahin yung mga nakaiwalay nilang bak dito sa kabilang banda ng farm. Sabi niya, kaya nakaiwalay ang mga ito ay upang maiwasan ang agresibo nilang pag-atake sa ibang kambing na nasa herd kapag kumakain, at upang maiwasan din ang biglaang pagbubuntis ng ibang kambing. Dahil tulad nga na nasabi natin kanina, ang maturity age ng isang kambing ay at least 6 months. Kaya hindi pwedeng malahian ng mga bak yung mga doe na hindi pa handa sa pagbubuntis. Ito pala guys yung sinasabi na Ramsol feeds na binibigay sa mga kambing. Sabi ni Kuya Aljun, iba-ibang klase rin ang Ramsol. Meron daw grower, pang maintenance, meron yung starter na pang mga bisero, at meron din naman yung dairy na pampagatas sa mga inahin. Meron po tayong mga bowers dito, pero meron po tayong T-Rex dinosaur. Hindi po yung T-Rex. Si Rex po yan. Maganda po dito sa mga kambing na to kasi meron yung iba-ibang kulay. May parang brown doon sa dulo, tapos may black po sila dito. Minsan nag-uniform din po sila. At nakakulay blue sila. At alam nyo ba na meron din tayong tinatawag na upgraded native? Ang upgraded native ay ang mga kambing na nanggaling sa lahi ng isang purebred na kambing at isang native na kambing. Kumbaga, kung meron kang isang purebred na bak at isang native na doe, ang kanilang magiging anak ay upgraded native. At isang magandang practice dito sa Karanglan Bower ay maaari mong dalhin ang iyong native na kambing na babae upang palahian sa mga purebred bower bak na nandito sa farm. Pwede makipagtransa kay Kuya Aljun Diasis sa kanyang personal account or kaya sa kanilang FB page na ECV Karanglan Bowers. Sa murang halaga ay maaari mong palahian ang iyong native na kambing at magkaroon ng mga upgraded native na bisero. Bibili siya oh. 6,000 nga lang po yung dala ko. 30,000 naman po pala. Yung halaga. Noong Ayan po. hindi ko po pala talaga kayang bumili. Tama na yung kambing ko doon na ano lang. Pero ang maganda po dito, Tawaran niyo po. may magpapautang po sa inyo dito. Ayun o. Madam. Medyo mabigat ba sa bulsa ang inyong mga narinig? Late breakfast. Siguro nga, pero kung titignan natin, totoo po na ang isang kambing ay hindi bababa sa 30,000 pesos ang halaga. Ito ay sa kadahilanan na ang mga kambing na bower goat ay hindi endemic. Ibig sabihin, hindi po sila sa Pilipinas nagmula, kundi galing sa ibang bansa, sa bansang South Africa, na itinawid lamang ng mga goat farmer at trader sa ating bansa. At bukod pa ron, ang mga bower goat ay nangangailangan ng high maintenance sa pagbabakuna, sa pabahay, at sa tamang pagpapakain, kung kahit hindi nakapagtataka na tumataas din po ang kanilang halaga at value. Kaya Ate Norilyn, konting ipon pa, sigurado makakabili ka rin yan. O kaya umutang ka na lang kay Veronica. Nahiya pa si Sa kalagitnaan ng aming tour ay dumating ang isa sa punong abala dito sa farm na siyang sumagot sa ibang katanungan natin patungkol sa goat farming. Hapon ang linis niya, no, kuya? Pagma po natin ngayon ang ating pong Livestock Inspector 1, Sir Jojo Uy. At upang malaman po natin o makapagpaabot po tayo sa kanya ng ilang mga katanungan para po lahat tayo ay maliwanagan sa ating pong mga nais na itanong sa kanya. Sa pagdating ni Kuya Jojo dito sa farm, marami pa kaming mga naging katanungan patungkol sa pagbibigay ng vitamina at mga gamot sa kambing. Dahil sabi nga ni Ate Norilyn, si Sir Jojo po ay isang Livestock Inspector 1. Ibig sabihin, kabisado niya ang pangangalaga talaga sa mga hayop. At sabi nga niya,
isa sa magandang practice dito sa farm na gusto nilang subukan ay ang pagbibigay ng ear tags upang madaling mamonitor ang bawat kambing. Saka dahil nga naman napakarami na po ng kambing dito sa Karanglan Boer. Sabi nila sa 4 na taon nilang pamamalagi dito, nagsimula lang sila sa 5 kambing. Pero sa kasalukuyan ay more or less 50 na kambing na po yung nandirito sa Karanglan Boer. Kaya mahirap na nga po yun i-monitor. Mainam na magkaroon na nga ng ear tag ang bawat kambing. Dito na matatapos ang video coverage ng aming team sa pagbisita namin sa ECV Karanglan Boers. Muli salamat po sa lahat ng caretakers at personnel na nag-asikaso sa amin at nag-share ng kanilang mga knowledge patungkol sa goat farming. Even though it was our first visit in this farm, it was a meaningful and fun learning experience, lalong-lalo po sa mga kagrupo namin na pinatuloy nyo sa inyong farm. Ganon din po sa masipag at mabait naming videographer na si Miss Monica Mateo. Salamat po sa pagtulong para maging maayos at matagumpay itong video presentation namin na ito. Isang bagay din na natutunan namin patungkol sa farming na hindi siya patungkol sa pera at negosyo lang. It is also about passion and dedication sa pinapasok mong career. At Bid 3 muli, kami ang unang pangkat para sa pag-aaral ng agrikultura. Bid 3, agree tayo? Agree! Thank you.